At sa iba pang balita, bansang Israel magkakaloob ng mga bagong gamit para sa Armed Forces of Philippines. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula sa aming kasamang si Waywaya Macalma live mula sa Campo Aguinaldo Live Phone Patch. Waywaya? Waywaya? Yes, at matagumpay ang naging biyahe ni Defense Secretary Volker Jasmin kamakailan sa bansang Israel matapos makipagpulong ni Jasmin sa kanyang counterpart leader ng Israeli Defense Minister na si Moshe Yaalon. Nangako ang Israel Defense Minister Yaalon na magbibigay sila ng mga gamit para sa Armed Forces of the Philippines, kagaya ng pag-develop ng mga command control communications, computers, mga intelligence capabilities at maging ang availability ng excess and defense articles para sa mga acquisition ng Pilipinas. Bukod dito, napag-usapan rin ng dalawang leader ang pagpapalit ng mga impormasyon patungkol sa terorismo at technology sharing. Ayon kay Dr. Peter Paul Galvez, ang tagapagsalita ng Department of National Defense, ng dalawang leader ay balak rin magsagawa ng isang technical working group upang mabusising ang kasalukuyang sitwasyon pang-seguridad ng dalawang bansa para matugunan ang parehong problema sa seguridad. Bukod dyan, binisita ng kalihim ang Israel Defense Forces Home Front Command Headquarters na kung saan hindi pinalagpas ng kalihim na magpasalamat sa buong pwersa ng Israel Armed Forces sa kanilang tulong na ibinigay nung nanalasa ang bagyong Yolanda sa Eastern Visayas. Halos isang buwan din nagtagalang Israel Armed Forces sa Cebu upang tulungan ang ating mga kababayan na sa lanta ng bagyo. Matapos bumisita na Jasmin sa Israel, ay binisita naman ng kalihim ang mga Filipinong United Nations contingent sa Golan Heights na kung saan ang Pilipinas ngayon ang mayroong pinakamalaking contingent bilang mga peacekeepers. Princess?